Okay, so right now, nandito kami ni Glay sa harap ng beach. Yan yung bahay namin, diyan kami nakatira. Sa 8th floor nitong building na to. Ito. Somewhere here. Yan. So ito yung paligid. That's me. Ang tawag dito sa lugar na to, Rim Island. So yan. Kakatapos na namin ni Glay mag-pray. Lift up lang namin si God. Sobrang daming good news na nangyari. Yung resolution ng camera natin, naniniwala ko sobrang dilim. Kasi nga nasa sobrang dilim din yung namin. Nasa madilim kami na location ni Glay. Babe, hawa ka. Go ulit. Ayan. Sama namin yung namin, doggy namin yan, si Growlit oh. Nag-walk kami. Growlit. Yan. Okay, so share lang namin yung nangyari kaninang morning kasi tumawag yung embryologist. So, ito yung wife ko, mag-share siya. Babe, ano nangyari? So, hapon sila tumawag. Hapon. Kanina actually ba, bago sila tumawag. Saglit lang. Lagay ko lang yung telepono ko sa Ang tawag dito. Okay. Nakaibigan ko. Pero before ko makaibigan, kanina sa upuan, sa hala. Kasi kung tatawagan ko ba yung embryologist, hintayin ko na lang. Pero before that, I was really praying na bigyan niya tayo ng good news kapag tumawag siya. And yes, indeed, God's very good. God is really working kasi pagtawag niya kanina, sabi niya sa akin, sabi niya, Liza, mashallah, sabi niya, gano'n. They were able to freeze for embryos and they are grade 1. So, sabi ko, what do you mean by grade 1? And she said na it's very good, yun ang pagkakasabi ng embryologist. And then, sinabi niya din na may dalawa pang eggs, na fertilized egg na hinihintay niya na mag-reach din yung, parang meron kasi silang parang requirement para ma-freeze na yung isang embryo. And sabi niya, there's no waiting for the two kasi nag-grow pa daw. So hopefully daw by tomorrow, malaman nila kung mag-freeze nila yung dalawa or hindi. Wait lang. So today's date is Ano ba nga before? 5? June 5? So June 5 ngayon and it's Saturday. Okay. So bukas. So yun yung sinasabi ko sa nasa loob kami ng car na ngayon yung news na yon. Day 5. So yan. So okay, babe. Tapos yun nga. So sabi niya tomorrow daw tatawag daw siya ulit para masabi niya yung final count. Pero as of now, meron na kaming 4 na naka-freeze. So yun, sobrang happy kami kasi alam mo yun, God is really helping us sa journey namin na to. It's not easy, pero with the help of God, sobra kaming encouraged kasi tinutulungan niya kami na magawa namin yung mga bagay na ganito. And encouraged talaga kami how God works sa life namin. So, especially sa journey namin na to, IVF namin. Sobra. Love. And sobrang, prayers are really very powerful and sobra kami nagpapasalamat din sa mga tao nagpipray sa amin. Hindi na namin sila isa-isahin pero you know them, God. And sabi ko nga sa prayers ko na i-bless nyo rin po sila, God, 100-fold. So yun po ang sabi ko kanina. And yun po, so sobra kaming thankful na alam mo yun, naghintay lang kami ulit ng pang next step. So pero ang sabi nung OB namin na ang balik namin sa kanya is second day of my period, and from there check niya lahat kung okay i-transfer sa akin yung mga na-freeze nila. So babalitaan namin ulit kayo. Tama. So yun, naalala ko ilang beses na kami magstay dito, babe, no? Dito kami nagpe-pray talaga ni Glay.
And yan. Ay, merong dumaang na nagbabangka, ayan, oh. So anyway, I hope na na-encourage kayo doon sa news na yon. I hope na yun nga yung pinagpe-pray namin kanina lang na mag-develop talaga, and yung natitirang dalawang embryo talagang mag-develop into blastocyst na siya. So we're praying na yun. So hopefully bigay na ni God sa amin si Baby Hope. And yun nga, napag-usapan namin kanina na if ever na bibigay ni God sa amin is every year talaga magbibibi kami ni Glay. So yun, in God's will. So lahat to in God's will. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa future, pero we're lifting all of these things talaga kay God. Yung situation namin, si God talaga. Kay God lang talaga. Kay God lang tayo pwede umasa. Right, babe? Yeah. So, okay. So, balik na kami kasi it's, ano siya ba? 9:34 in the evening. It's 9:34, June 5. Yeah. Okay, so, next time ulit. Bye!